Magandang umaga, 1:06. Ang ating pong pag-uusapan ay yung tila sumuko ang mga tao ni BBM sa isyu kung arestuhin ba talaga nila si Bato, si Bongo, si Vicente Danao, si Oscar Albayalde, o si Dan Tigiran, o si Isidro Lapina, at si Vitaliano Aguirre kung magpapalabas ang ICC ng warrant of arrest. Lumambot sila, tumiklop. So kung tumiklop, ano nang ibig sabihin? Dati, Malacanang nag-anunsyo, arestuhin yan, arestuhin yan, arestuhin yan. Narinig nila yung mga argumento ko rito, ladies and gentlemen. Naintindihan nila kung ano mga dapat na puntos ng tamang puntong legal. Naintindihan nila, ladies and gentlemen. So dahil naintindihan nila, ano ngayon ang mangyayari? So, ang ginawa nila, nagbago sila ng tayo. Sabi na, ay hindi na namin arestuhin. Hindi na namin arestuhin. Antayin na lang namin ang paglabas ng Supreme Court ng desisyon nito sa kasong habeas corpus na sinampa ng mga anak ni Duterte laban sa Office of the President, Office of the Executive Secretary, sa Department of Justice, sa Philippine National Police, na ipapauwiin si Duterte dahil habeas corpus. Bring forth the body. But the problem is, kung si Duterte pag-usapan, hindi na mapapabalik sapagkat hindi kaya ng Pilipinas na pamahalaan, utusan ang ICC na ibalik si Duterte. Kundi ang gagawin lamang ng Supreme Court, utusan ilabas ang writ of habeas corpus at utusan ang Pilipinas na dalhin sa Supreme Court ang katawan ni Rodrigo Duterte. Pero dahil hindi kaya, magpapaliwanag ngayon ang pamahalaan. Bakit hindi nyo madala? At kung hindi nila mapaliwanag ng legal, makukulong sila lahat sa kasong contempt. Nakikita ko po, iko-contempt sila ng Supreme Court. Kung iko-contempt, maaring multa lang ipaparusa. Pero hindi, matinding kalayaan ang nakakasalalay dito. Kaya, nakikita ko po, uutusan ng Supreme Court ang mga opisyal ng gobyerno na iko-contempt sila dahil hindi nila maibigay ang katawan ni Digong Duterte sa korte. Kita mo? So, antayin doon nila desisyon dyan. Ang isa pang kaso na antayin nila, yung petition for certiorari na sinampa ni Bato at ni Duterte sa pamamagitan ni Attorney Israelito Torion. At ang hiling nila, ideklara na grabing abuso ang ginawa nila pagpadala pag-aristo at pagpadala kay Digong papunta sa dihig. So, anong argumento nila? Ang argumento po nila ay simple lang. Wala pong batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay BBM at kanyang mga tauhan, kay Bonjing Remulla, Janvic Remulla, Gibo Chodoro, Eduardo Año, Marcos Lacanilaw, Nicolas Torre, Romil Marbil. Walang batas na nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan na humuli kayo ng tao na walang warrant of arrest sa lokal na korte natin. At humuli ng tao na walang ginawang kasalanan na hindi naman siya huli sa akto.
Yan ang katwiran nila. So, ibig sabihin, pag wala, labag sa konstitusyon. At ang argumento naman nila ni Attorney Torion ay nilabag nila ni BBM ang konstitusyon 4. Actually, ang argumento nila 2 lang. Ang utos ng Constitution sa Section 1, Article 3 na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. At kung tatagalugin natin, walang sinumang tao ang mapagkaitan ng buhay, maaresto at matkunan o konpiskahin ang kayamanan kung walang proseso ng batas ng Pilipinas. At walang sinuman tao ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas natin. Sa tanong na batas na pagtingin. Ano ngayon? Nung una, ang aking argumento nakalagay dyan sa walang warrant of arrest na maaprubahan kung hindi dadaan sa proseso. Ang warrant of arrest ng ICC ay hindi local warrant of arrest. Ang inuutos sa ating konstitusyon ay kailangan dadaan sa judge. Sa Section 2 naman nag-uutos na walang warrant of arrest na maaring maipalabas kung walang probable cause na determinahin ng personal ng judge. At sa pag-uusisa ng nagreklamo at ng kanyang mga testigo at pagtitingin ng partikular na lugar at pag-alam kung ano ang mga bagay at tao na kukunin. 2 seksyon. Imposible na hindi ninyo alam ito. So dahil dyan, ay natakot sila sa lecture ko. So sabihin nila, hindi, nasa batas kasi. Pwede naman nagsasabi, may surrender. Di accused, kaya sinurrender nila direkta si Duterte na hindi dinaan sa korte. Kung batas ng Pilipinas ang pag-uusapan, ang ginawa nila ay nilabag din nila ang Section 17 ng Republic Act 9851. Hindi na konstitusyon ito pero mas mataas pa ang konstitusyon kaysa batas. So anong sinasabi ng batas? Sa Section 17, Republic Act 9851 o yung kinatawag na International Human Rights Law. Nag-uutos yan sa Section 17. Ang RTC ng Pilipinas ay may kapangyarihan na kukunin ng jurisdiksyon sa mga kasong crimes against humanity, war crimes, at genocide kung sa 3 sitwasyon ang akusado ay Pilipino. Number 1. Kung hindi, ang akusado ay hindi Pilipino, pero ang biktima niya ay mga Pilipino. At kung akusado hindi nga Pilipino, pero nandito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas ginawa ang kasalanan. At sinabi sa pangalawang paragraph, anong paragraph sa Tagalog? Talata. Sa pangalawang talata, na ang Pilipinas ay pwedeng magparaya na lamang, hayaan niya na lamang ang ibang bansa o ang International Tribunal kung nag-imbestiga na sila o naglilitis ng kaso na crimes against humanity, genocide at war crimes. At ipaubaya na lang doon. Pwedeng option yan. Option lang yan. Pero nasa decision pa rin natin at kung gusto natin na hawakan natin ay walang magagawa ang International Court. Ang ibang bansa wala ring magagawa kung gustuhin natin. Pero kung magdesisyon ang Pilipinas na ipaubaya na lang sa ICC o di kaya sa ibang bansa,
Pwedeng isuko. Nakalagay, may surrender. Pwedeng isuko. Ang salitang may, gagamitin ko ang Tagalog na equivalent na, pwede. Pwedeng isuko, may surrender. Or extradite the person, the accused. But in pursuance of a treaty and an extradition agreement. Ano ibig sabihin? Kung walang extradition agreement sa bansa kung saan may kaso, ay hindi pwedeng ibigay ng Pilipinas. At kung walang treaty sa International Tribunal na naghawak ng kaso, kung walang treaty ang Pilipinas, hindi pwede i-surrender. Tanong, may treaty ba ang Pilipinas sa ICC? Sagot, wala na po. Nag-withdraw ang Pilipinas mula sa ICC noong March 16, 2018. At dahil nakasaad sa Article 1 to 7 ng Rome Statute na yung batas na yan sinusunod ng ICC, dahil yan din ang nagbuo o gumawa ng ICC, ay kailangan pagsampa mo ng withdrawal, may 1 taong palugit bago ka matatanggal, bago ka finally na hindi ka na magiging member ng Rome Statute. At ladies and gentlemen, dahil March 16 sinampa ni Duterte, March 16, 2019, pang 1 year ay final day. So March 17, 2019 ay hindi na member ang Pilipinas. So dahil hindi na member, hindi ngayon magagamit ang Section 17 kung ICC ang pag-uusapan. So clear. Natutuwa naman ako, nakikinig sila Brad, nakikinig mga DOJ sa akin. Kaya nagbago sila. Nagbago sila ng desisyon. Huwag na daw arestuhin. Antayin na lang ang Supreme Court. Kita mo yung the power of information. When it comes into a person, even if that person who receives the information has closed eyes, but deep in his subliminal functions, he is still exercising that act of diligently examining the information that is coming to his mind, although his eyes are closed. Kaya ngayon ang sabi, in the recess of your conscience, I know you will scrutinize my arguments. And if you will scrutinize, and if you will set aside that bias from your mind, you will come to learn that there is no better way but conscience to reign. If you cannot let the law reign supreme, then let conscience reign supreme, because conscience is next to godliness. Actually, conscience is the tool of divinity, tool of God, tool ni Allah para ang mga tao ay matuto gumawa ng maayos. Kumilala kung anong tama at hindi gagawin kung ano ang mali. So ngayon, klaro, kung walang treaty, hindi pwedeng gamitin ang Section 17 na ginagamit nila ni Remulla ngayon. Nakakatawa naman si Remulla kasi nung araw, nung hindi pa ito na lumabas yung Section 17 RA 1951, ang pinangangalandakan niya ay in defense against accusation against him. Itong binanggit niya. Pero bago ko banggitin ang binanggit niya, nais ko lamang bigyan ng konteksto. Kasi sa araw ng inaresto, si Digong Duterte ay nasa abroad si Remulla, although tinatawagan siya lagi nila ni John Vic na kapatid niya. Tinatawagan siya ni Gibo Teodoro. Tinatawagan siya ni Eduardo Año. Tinatawagan siya ni BBM. Tinatawagan siya ni Marcos Lacanilaw. At siyempre pa, yung bata nila sa Nicolas Torre. Tinatanong, anong gagawin namin, sir? Ito na si Digong, dumating galing Hong Kong. That was 11 o'clock a.m. Si Sinundo, hinuli. Sa loob ng aeroplano, hinuli. Paglabas, pinaupo doon, inantay pa. Yun pala,
nag-aantay sila ng eroplano nakakarga kay Duterte papuntang Dihig. So what did Remulla do in the face of accusations against him that he committed wrong because he did not follow what is stated in Article 59 of the Rome Statute, which is the law that created International Criminal Court and the law that controls, that governs what should be the actions of the International Criminal Court. Anong sinabi sa Rome Statute? Article 59, kung mahuli ninyo ang akusado sa amin at mayroong warrant of arrest, ang umaristo na custodial state, ang tawag sa umaristo na bansa ay custodial state. Kung inaresto ninyo si Duterte sa ilalim, sundin ninyo ang Article 59 na nag-uutos, dalhin nyo sa inyong sariling korte. At bigyan nyo siya ng karapatan ng lahat na sa ilalim sa inyong batas. Pwede siya makapagpiyansa. At kung magpiyansa, magkaroon ng paglilitis sa lokal na korte. Ang pinakamalapit na korte ng panahon na yun ay yung Pasay Regional Trial Court. Dahil doon siya hinuli sa Ninoy Aquino International Airport. Buti naman. Ngayon, ang ginawa niya, kasi nakasaad sa Article 59, ang eksaktong term na English, bring him to your own judicial authority. Aba, para makalusot siya. Sinabi ni Rebulyo, I was the judicial authority. Bakit? Justice Secretary ako eh. Kita mo mga palusot. Pero nang nahimasmasan, nalaman niya, hindi pala sa judge. Kasi pag judicial authority, sa Pilipinas na batas ang susundin natin. At ayon sa Pilipinas na batas, ang mga judicial authority ay mga judges at justices lamang. Hindi kasama ang mga piskal, hindi kasama ang Department of Justice. So kaya, ganon ang nangyari. So, nang napahiya naman si J.A. Remulla, sinisita siya, binago niyang rason na hindi para. Ang aming sinunod ay Section 17. Ngayon, ito sinabi ko na, Section 17 daw, na sinuko na lang surrender. Nung malaman nila ngayon, ito sa argumento ko, pwede mo magamit lamang yan kung merong treaty. Wala ng treaty. Ngayon, sinabi rin ito ni Adolf Ascuna, yung dating Justice ng Supreme Court. Siyempre, authoritative din yun. So, sabi ni Justice, bawal isuko. Bali, isurrender. Pero si Carpio, tama daw. Si Mil Santa Maria, na din ng FPU, tama raw. Ikaw naman din talaga, oh. Anti-Sara Duterte ka lang eh. Nababago ng opinion mo, hindi mo na kinikilala yung due process. Nakalimutan mo, Attorney Din Santa Maria, Mel Santa Maria, na ang international law, kasi ibang premise mo, di dapat sundin natin yan kasi because under Section 2 of Article 2 of the Constitution, it states that the Philippines renounces war as an instrument of national policy and adopts the generally accepted principles of international law. Din, ang sinabi sa Constitution, adopts the generally accepted principles of international law. Hindi sinabi na law of international law. Sinabi principle. At ginawa ang ating Constitution noong 1986. At inaprubahan ng ratifikasyon ng mga Pilipino 1987. At during that time, wala pang International Criminal Court. So how could you now see and say that Section 2 of Article 2 of our Constitution authorizes the surrender just because you argued that we are obliged as a country to adopt the generally accepted principles of international law. It is not included in the international law principle. Palpak ka na naman din. Dean of one of the best universities, one of the best law schools, Forest Hill University,
Din ka dyan. Anong masasabi ng estudyante mo sa FEU? Ano masasabi naman ng sikat na law professor na sa law reviewer sa criminal law na professor ko naman dati na si Attorney Modesto Tikman? Ano masasabi niya nito sa iyo din? Ang sabi mo lang yan, Jen, kasi galit ka kay Sara Duterte. Ayaw niyo si Sara Duterte maging presidente. Kaya gumagawa-gawa ka. Although, alam siguro, baka hindi mo rin alam, pero yung train of thoughts ninyo are motivated by your anger or madness at Sara Duterte. Pareha lang kayo ni Justice Carpio. Pagkatapos, ibig sabihin, mali po, hindi mo pwede gamitin na i-authority ang Section 2 of Article 2 of the Constitution because it does not specify. At yan po, yan ang ibig sabihin po, ladies and gentlemen, para maintindihan ninyo, lahat po ng probeso o nakasulat sa Constitution ay hindi mo pwede mapatupad kaagad. Bakit? There is a need for a law to be passed by Congress in order to execute the provision of the law. Kagaya rin yan sa sa Section 26. Article Section 26 article ng batas na Section 26 Article 11 na nagsasabi na the state as a section Article 2 din ng Constitution Section 26 nagsasabi the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibits political dynasty as may na naman M-A-Y as may be defined by law. Kaya yung batas na yan, hindi natin may patupad ang batas laban sa political dynasty kasi wala pang batas. In the same manner, hindi mo pwede ipatupad yung nakasulat sa Section 2 of Article 2 of the Constitution that says that the Philippines renounces war as an instrument of national policy and adopts the generally accepted principle of international law. Walang clear definition that it includes International Criminal Court. So, dyan pa lang napapahiya ka na sa akin din, Mel Santa Maria. Titirado rin kita. Pati ikaw, Attorney Ruben Carranza, na magaling ka, sikat ka dahil ikaw naging commissioner ng Presidential Commission on Good Government at andyan ka na sa Amerika ngayon. Kahit ikaw, Domingo Cayosa, naging presidente ka ng Integrated Bar of the Philippines. You are misrepresenting yourself to be a guy who is speaking out the truth. You are just like another Mel Santa Maria. You are just like another Ruben Carranza. You both, all of you are saying that BBM is authorized to surrender, arrest and surrender even without warrant of arrest. So ngayon, natuto ng Department of Justice. Alam ko nakikinig sila sa akin lagi. Kaya binago nila ang kanilang stand. Hindi, antayin na lang namin ang desisyon ng Supreme Court. At kung meron, itatago lang namin ang warrant of arrest. That is my evidence na tama ako. That is my evidence that they all agreed to my arguments. Isa pa. Sinasabi nila ang katwiran ni Remulla at kinakatwiran din ni Mel Santa Maria at kinakatwiran din ni Justice Carpio, kinakatwiran din ng iba. Sabi nila, hindi ICC ang tinitingnan namin, walang treaty. Ang tinitingnan namin na may treaty ang Philippines ay ang Interpol. Interpol daw.
Mayroon sa Interpol na may agreement ang mga member countries na kani-kanya magpadala, mag-request, may warrant of arrest sa amin si Saldico, arestuhin nyo. Bakit hanggang ngayon hindi na-aresto? May warrant of arrest sa amin si Harry Roque, arestuhin nyo. Bakit ngayon hanggang ngayon hindi nyo na-aresto? Kasi yung ibang bansa po ay hindi ginagalang ang Interpol. Sa Pilipinas lang ginagalang yan. Sa Amerika, hindi ka makapagpa-aresto dahil sa Interpol lang. Hindi mo rin napa-aresto si Cassandra Leong kasi hindi ginagalang sa Taiwan ang Interpol. Hanggang red notice lang. Ang mangyari lang yan, pwede nila imbitahin. Sa Pilipinas lang ginagago ang mga tao. At nakalagay mismo sa agreement or constitution. May sariling constitution ang Interpol. Nakalagay mismo na pag magpadala ng red notice ng warrant of arrest, nagre-request lamang yan na sa bansa na yan na pinadalhan kung anong gagawin niya. Nang pinadalhan ang Pilipinas ng Interpol, ng arrest warrant ng ICC, nasa Pilipinas na lang yan, na kay BBM na lang yan kung ipapatupad niyang hindi. Pero mas pinili niya ipapatupad. Kagaya sa may surrender, pinili niya ang isurrender. Ibig sabihin po, may choice, may option, may discretion si BBM na pwedeng hindi patupad, pwedeng hindi. Ngayon, pag binasa mo ang Constitution ng Interpol, nagsasabi po, idaan nyo sa local process ninyo, which is the court. Hindi ginawa. So, ibig sabihin, naubusan na po ng argumento ang Department of Justice. Sa mga argumento na pinapalabas ko, ito, may isa pa. Nakalimutan nila na ang actual word na nakasabi, may surrender. Pwedeng isurrender. Ito naman sa pag-apply ng ibang explanation kaysa explanation ko kanina. Ito naman, kapag ang utos ay may surrender, ibig sabihin, ulitin ko naman, may discretion si Bongbong Marcos kung isuko niya o hindi isuko. Ngayon, nagbibigay ngayon yan ng power of discretion. Discretion whether to arrest or not arrest. Ngayon, kapag discretion at kung mag-abuso siya, magiging bawal ang gagawin niya. Bakit? Yan po ang tinatawag na grave abuse of discretion. Magiging null and void ang action. Mayroong grave abuse of discretion kung may bad faith. May motibo. Ngayon, may motibo ba? Yes, political motive. Very clear. So because of that motive, what BBM should have done was to exercise the power with prudence and diligence. So if he only exercised this power with prudence and diligence, then he will be commanded by the situation that he will realize that he was already exercising discretion. And if you are exercising discretion, you are now obliged, as I said a while ago, to exercise prudence and diligence. And how to exercise prudence and diligence? It is by way of reading all the laws. Ano ba kami ibang inutos ang batas dito? Kapag nag-exercise ka lamang ng prudence, nabasa mo sana ang Section 1, Article 3 ng Constitution na nagsasabi na walang sinuman ang maaaring patayin, aristuhin o kumpiskahin ang kayamanan kung walang proseso ng batas. At sana nabasa mo rin ang karugtong nun na nagsasabi walang sinumang tao sa Pilipinas ang maaring pagkaitan ng tamang pagtingin sa batas. Pag nakita mo yan, babalik ka doon sa Section 17, ang sinasabi dito, may surrender or extradite.
Ang extradite, ibig sabihin extradition treaty. At may batas tayo sa extradition treaty na walang sinumang tao ang pwede basta-basta na lang kunin mula sa Pilipinas at itapon sa ibang bansa kung hindi dadaan sa ating korte. So, ibig sabihin, may tanong tayo, anong pagkakaiba ni Duterte doon o ni Bato ngayon o ni Bongo at iba pa na ICC ang warrant of arrest? Anong pagkakaiba niya? Kumpara kay Kibuloy na ang arrest warrant niya ay nanggaling sa United States of America. At yung kay Kibuloy galing sa United States of America ay dinaan sa korte. At bakit yung kay Digong hindi nyo dinaan sa korte? So ano ang pagkakaiba sa dalawa? The only way for you to say na walang karapatan si Digong magkaroon ng pagdaan sa korte is if there is that substantial distinction between the situation of Duterte as a person having arrest warrant from the ICC and Kibuloy on the other hand as a person having that arrest warrant from the California District Court of the United States of America. Kung walang substantial distinction, dapat patas ang pagtingin ng batas sa dalawang sitwasyon. Ano ang halimbawa ng substantial distinction? Kagaya ng lalaki at babae. Anong substantial distinction sa gitna ng babae at lalaki? Depende kung ano ang batas na gusto mo ipapatupad. Halimbawa, ang batas na ipatupad ko ay ang lahat ng babae na magpa-ligate na hindi na magkaanak ay bigyan ng biyaya ng bansa ng 100,000 pesos. Tanong, ang lalaki ba na bakla may asawang lalaki rin? Pwede rin ba siya mag-avail niyan? Hindi. Kasi may substantial distinction, malaki ang pagkakaiba. Ngayon, halimbawa ito. Dati, meron tayong maternity leave. Nag-a-apply lamang yan sa mga anak na babae. Kung ang husband niya ang pag-usapan, anong pagkakaiba sa babae na buntis kaysa husband niya? Na bakit ang babae lamang ang binigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng maternity leave? Bakit walang leave na ibibigay sa lalaki? Dahil hindi naman nanganganak. Ang laki ng pagkakaiba. Pero ngayon, may sariling batas na ang mga lalaki. Nakikita na rin kasi ng batas na kailangan ng suporta ng mga misis. Kailangan nandyan sa tabi niya ang husband. Kaya, gumawa ng batas na nagkaroon ng paternity leave. So, naintindihan na ninyo ang substantial distinction. Babalik tayo kay Duterte at kay Kibuloy. Si Duterte, ang warrant of arrest niya galing ICC. Si Kibuloy, ang arrest warrant niya galing sa California District Court sa United States of America. Anong pagkakaiba nila? Kung pag-usapan natin, pwede ba siyang arestuhin o pwede siyang idaan muna sa korte? Kasi kung extradition treaty ang pag-usapan, ang extradition proceedings ang mag-apply. Ano po yung extradition proceedings? The first step is for the Office of Solicitor General to file a petition before the Regional Trial Court asking the court to issue a warrant of arrest against Kibuloy, and thereafter, if he is arrested, then try, look at, and scrutinize all the papers kung tama ba, genuine bang warrant of arrest o hindi. Hanggang dun lang. Hindi pwede usisain ng korte natin kung tama ba ang pagpalabas ng warrant of arrest. Tingnan lang kung genuine copy o hindi. Just like what happened with Mark Jimenez, the former congressman. He was extradited to the United States of America and he was imprisoned there for the crime of giving campaign donations to President Bill Clinton. So ngayon, babalik tayo.
Wala naman palang substantial distinction, walang pagkakaiba na mapasabi natin pagkaiba sa gitna ni Kibuloy at sa gitna ni Duterte. So bakit mo pinapaaresto? Diyan ka ngayon nagkamali at makukulong ka kung hindi ka na presidente. Ibig sabihin, dahil hindi mo kinonsidera ang due process, hindi mo kinonsidera ang Equal Protection Clause, may isa ka pang hindi kinonsidera. Nakalagay sa Article 2, Section 2, Article 3 ng Constitution, walang warrant of arrest na maaring mailabas kung hindi ito nilabas ng judge natin. Ganun lang kasimple. Ano pang nilabag? Section 14, paragraph 1, na nagsasabi, no person shall be held to answer for any offense without due process of law. Ano pang nalabag? Section 1 of Article 8 of the Constitution, which says that judicial power is vested exclusively in the hands of the Supreme Court and in all other courts that may be created by law. Na gagawin ng batas natin. Nabuuin. At ano naman ang judicial power? Ang judicial power po ay kapangyarihan sa pag-alam ng mga malalalim na issue or malalalim na tanong. Yung mga tanong na hindi mo kagad makita ang sagot sa pagtingin mo pa lang sa mukha. So, kailangan lalalim ka. At kung lalalim ka, examinin mo na. Then that is judicial function. At kung judicial function na bla, tanongin mo si Torre. Torre, arestuhin mo ba yan? Sabihin ng Torre kung talagang in good faith si Torre, General Torre. Malabo, sir eh. Kasi meron tayong arestuhin lang ito kung gumawa ng krimen. Si Duterte. Hindi naman siya gumawa ng krimen. Nakaupo lang. Arestuhin ko may warrant of arrest. Yung warrant of arrest na ito, pinag-usapan natin ay ICC. Hindi local na warrant of arrest. So naguluhan ako, sir. Kapag naguluhan din siya, yan ang tinatawag na judicial work. So pag resolbahin ang issue sa judicial work, it is only the court, the local court, can decide. Ha? Ganun yan. So next. So ibig sabihin, kapag hindi nag-usisa si Bongbong Marcos ng mga circumstances, mga laws related thereto, mayroon ang tinatawag na grave abuse of discretion. At isa pa, ang hindi nyo nakita. Sabi nila, ginamit namin ng Interpol eh. Ano kayo kung ginamit ng Interpol? Kung ako magtatanong. Bakit? Ano ba nakasalagay sa Interpol? Hindi ba gagalaw lang ang Interpol kung ang nag-request, nagpapatupad ng warrant of arrest ay kasaping bansa? Ha? So, ibig sabihin kung Amerika ang mag-request, pwedeng ipatupad. Kung Germany ang mag-request, pwedeng ipatupad. Pero ang problema, ang nag-request ay ICC, hindi po kasapi ng Interpol ang ICC. ICC is not a member of the Interpol. Therefore, the Interpol is courting disaster. It is illegal for Interpol to issue red notice for and in behalf of the International Criminal Court. So, ladies and gentlemen, because of those arguments that I said, natauhan po ang Department of Justice at nagpalabas kanina ng utos na antayin na lang nila ang utos ng Supreme Court. So, ito po yung sinabi ng spokesman ng Department of Justice. Ipakita ko. Yan, nakita niyo ba yan? Spokesman ng Department of Justice yan. Sinabi niya, that's still a pending issue with the Supreme Court and the DOJ takes the position
that it would be prudent to wait for the resolution before it acts upon any alleged warrant should one be issued. So, alam nyo na, masyadong nag-ingat na ngayon. Epekto din yan nung nagsalita si Sara Duterte na tatakbo siya. Natatakot na sila ngayon. Kasi alam nila sobrang lakas ni Sara Duterte. Kung manalo pa lang Sara Duterte, kawawa silang lahat. Yan po. Kaya, so mga Maranao, sikat mambo. Maging presidente ang apo ng Maranao na si Sara Duterte. Kasi ang lula ni Duterte ay Maranao. Ang anak ni Duterte, siyempre may dugong Maranao din. So, Maranao Mambo for the second time, President of the Philippines. Masyala, Aben Mutalib. Teniente Gilbert Labrador, magandang umaga. So nakita na ninyo ang resulta. Pasalamat ako'y nandito lagi. Kahit naniniwala ako, Amil Mutalib. The only way for evil to succeed or to triumph is for good men to do nothing. Kaya good men tayo, nagsasalita tayo, pero kailangan hindi sapat ang isa na gawa na good. Kailangan maraming gawa na good. Kaya paulit-ulit ko itong sinasaksak, pinapako sa utak ng mga legal luminaries ko no, na anti-Sara naman. Wala silang sa opinion nila, motivated ng kanilang opinion. Meron silang yung opinion nila ay may evil motive. Okay. Sino ba ito? Dredge Temp. Ayan. Maganda sa iyo. Pasensya ka na. Iban lang kita. Hindi pwede sa akin dito yung mga personal, mga ad hominem sa mga pamimersonal. Si Benmar, Vertic, kung hindi madala ang mga co-accused ni Iparardi sa dihig, magtutuloy ang kaso at masintensyan. Ay, hindi. Hindi mo sigurado masintensyan. Bakit? Sigurado ka ba na may ebidensya ka ba? Yan ang hindi mo kasi iniisip, Benmar. Sapat ba may ebidensya? Kung ako tanungin mo, kulang ebidensya. Wala pong ebidensya magtuturo na sila ang pumatay ng mga tao na yun. Romel Bengson, hindi talaga sayang na subaybayan ang mga vlog nyo, Tirador Toto, na educate ang mga followers nyo. Salamat po. Hindi lang po ikaw nasasabi, marami. Meron pang isang estudyante sa Mindanao State University College of Law. Nag-message sa akin. Napapasalamat. Si Professor. Bakit doon si Boying sabihin na siya kumakausap sa ICC? O nga, no, sabihin na sang time na yun. Taga-kumpas. O nga, ngayon ko lang napansin. Sabihin na pala kasi siya pala nang maneuver doon na may labas ng warrant of arrest. Sa Benmar Huerte, Teachers Pet TV, UP College of Law, FEU Dean of Law at mga legal luminaries. Mga UP College of Law, professors, makinig kayo. Rodel Suarez, tanggapin nyo ang katotohanan na maraming krimen ang puon nyo. Di doon siya mag-trial, hindi po pinag-usapan kung gumawa siya ng krimen o hindi, Rodel Suarez. Ang issue dito is, are you respecting the rights of the accused? Yan po ang tanong. And they are not respecting the rights of the accused. Kay Kumaro, Sunny, shout out po sa mga galis at ampong dyan sa Bulacan. Okay, maraming salamat po. Ano nga pangalan ng tatay nanay mo? Nakalimutan ko, Sunny. Okay, Teacher PTV, din Santa Maria, Diyos mio. Sunny, attorney, bukas mapapanood niyo po ang din na yan kay Ted Pilon bukas. Ganun ba? Pahiya ka magdebate tayo din, Mel Santa Maria. Pas magwad. Ganon sana isusunod ang batas kahit mali yung ginagawa, sila ang mga nag-bend the law. Kinauso ng bend the law eh. Andre Paguntalan, birada to Yudipug. Andre, taga-Barbel ka ba? Vivienne Tingson. Yan talaga ang dating pag-ayaw mo, galit ka sa isang tao
kahit mali ginagawa mo na tama, nagdin pa, ubob naman. Andre Paguntalan, good luck po. Ah, si Andre Paguntalan, ano po ba ang pinaglaban mo, sir? Ayan. Andito nga, article, tricycle, article, tricycle. Sa Ilonggo, article, tricycle. Tapos, Andre Paguntalan, Bato. Marshall Hilary, good day, watching from KSA, Jubail. Okay, Saudi Arabia. Bibien Tingson, tama nga paggalit ka sa isang kahit mali ginagawa mo na tama. Romel Bingson, naimbagabigat, terador. Naimbagabigat, kada kayo amin. Mga mayap aabak, mga kabalen. The serpentivi, the day of reckoning is coming. Sunny, mahihiyang. Hoy kalbo, may libel case. Kana magtago ka na, sunod nangungo mo. Wala yan. Libel case, wala yan. Bad na lang kita kasi kalbo tawag mo sa akin. Yeah. Tapos, Sunny, lahat ng gumagawa ng kawalangan, yan kay FPRRD, may karma din yan. Ang gaba, dili, good, musaba. Diba? Oh, bitaw. That's perspective, talo na mga bendalo. Okay, Sunny, ang sarap talaga manood sa inyong dalawa ni Attorney Trixie. Ang daming natutunan tungkol sa batas. Albert Ingüeto, Batay Brad, Batay sa Batas, 101% katama. Good evening, Attorney. Tama ka, bantay sa batas, 101%. Pero nasa Kaminila ang katraidoran. Tama po yan, ganun nangyayari. Impeach Sara Bastos, gago ka Bam Aquino. Magkano binayad sa'yo ni Sara? Magnanakaw, Duterte, gago ka. Criminal, itong, oy, mga kayong mga dilaw, huwag kayong magalit na ganun, magpe-personal. Magpakita naman po kayo na disente kayo magsalita. Kaya wala pong kumakampi sa inyo. Marami na pong dilaw at makakakamping na kumakampi na kay Duterte sapagkat hindi man lamang nakukulong si Bongbong Marcos at mga kanyang kakampi, lalo na si Romualdez. Kaya dahil sa pagnanakaw ninyo, ay wala na, marami na po, kalahati na po ng kakamping at mga dilaw ang sumusuporta na ngayon kay Duterte. Regel Espanyol, God bless. So, at least alam na ninyo ha, nagsasabi lamang tayo ng totoo. Sa Ben Marwerte, kung naging President Sara, another 6 years. Ay, hindi. Mali ka dyan. Makukulong ang mga nagnakaw sa baha. At saka, matitigil na yung mga pagnanakaw na yan. Amik TV 45, salamat gid sa wisdom mo, Doktor. Dak is nga dako nga bulig sa pursuit of truth and justice. Salamat gid. Lucina Calvo, lesson learned from you, sir. Salamat sa iyo, sir. Regan Lonsoy, tama po kayo, sir. Watching po from Spain. Oh. Buenos dias sa kay Regan Lonsoy. Ay, salamat. Sonny, Andrea, et Egmedio, galis po. Si Andrea at saka si Egmedio. Oy, Andrea at Egmedio, galis dyan sa Bulacan. Magandang umaga po. Romano Gustavo, Toto, hello. Tapos Regan Dolsoy, shout out sir sa Spain. Trackers po sir. Wow, galing mga trackers ha. Regards sa lahat ng mga truck drivers dyan, mga bayani ng bayan. Romano Gustavo, Popsicle. Tricycle. Sunny, attorney, hindi ba pwedeng makasuhan yung mga gumawa? Pwede po makasuhan, pero antay lang tayo mapalitan si BBM para makasuhan. Live ba toto? Almost 2 AM na, gising ka pa? Bising pa ako. Ben Marwerte, yan ang mga co-accused ang tutulong sa defense ni PRRD. So, Amek, salamat sa iyong palipad. Salamat gid sa wisdom, Toto. Dako nga bulig. Salamat. Tapos, ako naman ay nanghingi ng tulong sa inyo. Kasi wala tayong lisensya. Pagka abogado, hindi tayo kikita sa korte. Pahingi kung may sobra.
Ang aking GCash ay 0917-300-7790. At ang aking BDO savings account ay 004580-368-536. Okay po. Ay. Yan. I have a ring that did your finger. Okay. 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 I just a little song before I go. Just a song before I go. It's easy to get there. I have the ring that lead your finger. I want you always to remember. I want you to be a part of my dreams. I was so lonely here without you. I was so cold, just like a statue, alone. Being with you has made me complete. I can feel your loving touch inside me. I can hear you whispering you want to stay close to me. Yan na muna. Maraming salamat po. Good morning po sa inyo lahat. Attorney, ito po yung aking Julita Tiburcio. Ayan po. Argo, host kanta Mirisa maganda, do a deer, a female deer. Do a deer, a female deer. Pray a drops of golden sun. Me, a name I call myself. Far a long, long way to run. So, hindi ko nakabisado Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Magandang umaga po sa lahat. At please don't forget to like me para pag tuwing mag-vlog ako, may notification na kagad mapupunta sa inyo pag nagla-like kayo. Kasi kahit subscribe kayo sa akin, pag hindi kayo lagi nagla-like, hindi kayo ma-notify. Tapos, ang pwede, mag-member kayo sa channel ko, 75 pesos lang naman ang membership sa monthly. Tapos, ang isa pa, i-like nyo naman ang aking Facebook page. Mga pages, marami po. Saka, i-like nyo rin ang aking Twitter o di kay X account. Sa sunod, may TikTok din po ako. Paki-like nyo rin. At may Instagram din ako. At magla-live din ako doon. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. So, Romano Gustavo Katoto, mag-fasting ka ulit para mas pugi. I want to inform you, pang 5 araw ko na po ngayon, pero ang fasting ko po ganito. Kumakain po ako ng saluyot at ibang dahong gulay araw-araw. Hindi na po ako kumakain ng karne o isda. O kung ano man, mga shells o kung wala. Pure saluyot everyday almost. So sabaw, sinabawan lang. At least may sabaw, may lasa. Yun ang kinakain ko araw-araw. At maganda ang resulta, kaya magpapayat ako. This time, hindi ako yung, dati wala akong kinain for 45 days. Ngayon, sinubukan ko naman, mag-experiment ako at least for 10 days.
Okay, salamat ang gabay Okay lang abik So, yan po ang aking gagawin. Maraming salamat po at thank you for listening. Naimas! Okay.